Bumalik ka rito, hayop ka! Ang kapal na mukha mo mag-1, 2, 3 sa paninda ko! Ate, pautang muna. Babalikan ko lang pag may pera na ako. Anong pautang? Ibalik mo yung sapatos ko kung hindi tatamaan ka talaga sa akin. Hindi na ako nagdalawang isip. Kahit masakit ang aking tuhod dahil sa buong araw na pagtayo sa palengke, ay agad kong dinampot ang pinakamabigat na sapatos sa aking display. Isang size 10 na buffalo leather loafer. Binuelo ko ang aking kanang braso at buong lakas ko itong ibinato sa direksyon ng tumatakbong teenager. Ngunit, hindi ang magnanakaw ang aking tinamaan dahil mabilis itong nadapa sa isang natutulog na aso. Ang lumilipad kong sapatos ay dumiretso at lumanding ng eksaktong-eksakto sa mukha ng isang lalaking tahimik na naglalakad sa tapat ng karinderya. Napakalakas ng impact. Umikot ang lalaki at mamagsak ito ng patalikod sa isang plastic na monoblock na upuan na agad namang nawasak sa tindi ng bagsak. Dumugo ang noo nito at nag-iwan ng pulang-pulang marka ng swelas sa kanyang gwapong muka. Hindi ko na alam ang simpleng pangyayaring iyon pala ang magpapabago sa buhay ko. Magandang araw sa inyo mga kakalayupi. Ito po ang dating Hack Story 2.0. Kahit na hindi ang Dark Shadow ang magdanarrate sa channel na ito, sana po ay suportahan nyo pa rin ang ating channel. Tinitiyak namin kasing kalidad ng mga kwento ng Hack Story, drama-rama at jock tales ang ihahatid namin sa inyo sa channel na ito. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-comment ang favorite parts sa kwentong ito. Atin ang ipagpatuloy ang kwentuhan. Halos 3 taon na ako nagtitiis dito sa palengke. Magmula nang palayasin ako ng sarili kong pamilya dahil sa mga maling paratang. Ninakaw ko raw ang 10,000 piso sa pitakan nila. Which is, totoo naman. Pero sila ang unang nagdakaw sa akin. Kaya binabawi ko lang kung anong ninakaw nila sa akin. Hindi ko naman kasi sila totoong pamilya. Wala na akong ibang naging takbuhan kundi ang maliit na pwestong ito ng mga fake na sapatos. Araw-araw, tinitiis ko ang init, mausok na paligid at ang mga balasubas na mamimili para lang may pangkain ako sa araw-araw. Mahirap ang buhay ng nag-iisa at walang sandalan. Kaya naman, natutunan kong maging matapang. Kapag hinayaan mo ang sarili mong tapakan ng iba dito sa palengke, lalo ka lang nilang aabusuhin. Kaya naman nang makita kong tinakbo ng teenager na iyon ng aking paninda, nagpantig agad ang aking tenga. Hindi ko hahayaang utakan lang ako ng kung sinong dumaraan. Age is just a number for me. Wala akong pakailam kung 13 years old pa lang siya. Kaso, sa kamalasan ko nga naman, imbes na ang magnanakaw ang tamaan ng ibinato kong buffalo leather loafer, ay tuluyang dinala ng hangin ang sapatos sa mukha ng isang estranghero. Nagpanik ako nang makita kong nakahandusay ang lalaki habang nagsisimula ng mag-video ang mga tsismoso sa paligid. Agad akong tumakbo patungo sa kanya. Natataranta. Mister, okay ka lang ba? Buhay ka pa ba? Ow! What the hell? Anong nangyari? Sinubukan kong batuhin yung magnanakaw na nag 1, 2, 3 sa akin eh. Sorry po, ikaw ang natamaan. Malas naman oh. Sorry talaga ha. Inayos ng lalaki ang kanyang pagkakatayo habang pinupunasan ng dugo sa kanyang noo. Baka sa mukha niya ang galit at mukhang may balak pa ata akong idemanda dahil sa mamahaling suot niya. Pero laking gulat ko nang bigla siyang matigilan habang nakatitig ng diretsyo sa aking mukha. Nawala bigla ang galit sa kanyang mga mata at napalitan ito ng matinding pagkabigla. Parang nakakita siya ng multo habang sinusuri ang bawat anggulo ng aking mukha. Mula sa aking panga hanggang sa peklat sa aking noo. What? Hindi ito maaari.
Paanong nangyari to? Anong hindi mangyayari? Super pretty ba ako? Ang mukha mo. Kamukhang kamukha mo ang amo ko. Kamukha mo si Madam Victoria Vance, ang matandang bilyonaryo na nagmamay-ari ng Vance Global. Mukha na ba akong matanda sa paningin mo? Hindi naman sa ganun. Pero kamukha mo talaga siya. Pwede ko bang malaman kung anong pangalan ng magulang mo? Rosana ang pangalan ni Mama. Tapos hindi ko kilala kung sino yung totoo kong ama. Kasi ang sabi ni Mama, hindi raw siya pinanagutan ni Papa. No way! Ako nga pala si Martin. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ako naman si Ophelia. Anyway, okay ka lang ba? Hindi ka naman ba nahihilo-hilo or something? Hindi naman. Don't worry about me. Pero kailangan mo sumama sa akin. Ipapakilala kita kay Madam Victoria. Matagal na niyang hinahanap ang apo niya. Lo, sinasabi mo bang apo ako ng bilyonarya? Malakas ang kutob ko. Handa ka bang magsagawa ng DNA test? Pwede naman, pero hindi naman ba kayo scam? Baka mamaya, alam mo na, nag-iingat lang. Hindi ako scammer, first of all. And second of all, may bumibili ata sa paninda mo. Hala, wait! Dali-dali kong tinakbo ang mga paninda ko at inasikaso iyong isang bading na gustong bumili ng takong ko. Ay, ganda! Bagay na bagay sa'yo itong isa, oh. Sa occasion mo ba ito susuotin? Ay, rarampa lang naman kaming mga bakla sa susunod na araw. Ikaw ha, aaura ka na naman. Ay, ganun talaga. Aura kong aura. Sinuot niya ang high heels na inabot ko sa kanya. Pak na pak. Bagay na bagay. Magkano ba to? 500 lang, ganda. Grabe naman sa 500. Baka pwede namang 450 mo na lang. Sige na. Pambili ko pa ng foundation tong 50. Ay, lugi na ako sa 450, ganda. 30 pesos na nga lang din talaga yung tubo ko rito eh. Ay, ganun. Sayang naman. Gusto ko pa naman sana. Kaso kulang itong pera ko. Biglang lumapit sa amin yung lalaking nabato ko ng sapatos. Ngumiti. Wow! Grabe naman yan. Ang ganda mo dyan, ganda. Bilhin mo na ng 500. Kapag binili mo yan, siguradong marami kang maaurahan kung saan man kayo pupunta ng mga friends mo. Ay, sige na nga. Bibilin ko na to, miss. 500 kung 500. Ilalaban natin yan. Thank you, ganda. You're welcome, sir. Binalot ko na nga ang high heels at inabot sa kanya. Saka naman siya nagbayad at saka umalis na. Kinindatan pa itong poging lalaki hanggang sa nawala na siya sa paningin namin. Thank you ah. Ano nga ulit yung pangalan mo? Martin. Oo nga pala, Martin. Salamat pala sa pagbenta. You're welcome. Oh, bayaran ko na reply yung itinakbo ng bata kanina. Magkano ba iyon? 500 din yun eh. Hindi ko natatanggihan yan ah. Malulugi kasi ako kapag hindi ko tinanggap yan. Buti sana kung malaking kinikita ko rito. Can I borrow your time? I'll pay you. I just want to talk with you without any interruption by your customers. Ha? Magkano bang ibabayad mo? Sorry ah. Mukhang pera ako eh. I mean, in this economy, lahat naman siguro tayo mukha ng pera at this point. Is 10,000 enough? Sure! Nandito kami ngayon sa loob ng Starbucks. Habang naglalakad kami papasok, feeling ko nasa ibang planeta ako. Ang bango ng paligid. Amoy mamahaling kape na hinaluan ng gatas at may halong sosyal na vibe. Nahihiya nga akong iapak ang tsinelos ko sa sahig nilang kumikinang sa linis. Habang itong si Martin naman, parang naglalakad lang sa sarili niyang bahay. Grabe Martin ha,
Amoy aircon pa lang 10,000. Teka, sigurado ka bang hindi ka ba malulugi sa akin? Hindi. Mas malaki ang mawawala sa akin kapag hindi kita napiga sa mga impormasyon tungkol sa pamilya mo. Aba, may pampiga ka pang nalalaman dyan ah. O siya, basta sa 10,000, kahit itanong mo pa kung ilang beses akong umutot ngayong araw, sasagutin ko yan. Alright. Huwag ka mag-alala. I don't need that information. Kasalukuyan kaming nakatayo sa tapat ng counter para mag-order. Tinitingnan ko ang menu board sa taas, pero sumasakit lang ang ulo ko. Ano ba tong mga nakasulat dito? Macchiato, Frappuccino, Ristretto. Parang mga pangalan ng ulam sa binyag na hindi ko maintindihan eh. Napansin yata ni Martin ang pagkalito ko, kaya lumarawan ng isang tipid na ngiti sa kanyang muka. Ophelia, anong gusto mong drinks at pagkain? Order ka lang. Sagot ko. Naku Martin, wala talaga akong alam sa mga pagkain o inumin dito sa Starbucks eh. Never pa kasi ako nakatapak o nakakain sa ganitong kasosyal na lugar eh. Pwede bang 3-in-1 na kape na lang na may pandesal? Walang pandesal dito, Ophelia. Sige, ako na lang ang mag-order para sa ating dalawa. I'll get you a caramel frappuccino and a slice of chocolate cake. Masarap yun. Panigurado magugustuhan mo. O sige, kung ano na lang yung masarap para sa'yo. Basta ba, walang lason yan ah. Matapos magbayad ni Martin gamit ang kanyang kumikinang na credit card, na sa tingin ko ay kayang bumili ng buong palengke namin, ay humanap kami ng pwesto sa gilid, malapit sa may bintana. Maya-maya pa ay nakuha na rin namin ang order. Laking gulat ko nang matikman kong inumin. Ang sarap pala! Para siyang sorbetes na may sipa ng kape at napakatamis na caramel. Sunod-sunod naghigop ko habang si Martin naman ay seryoso nakatitig sa akin. Inilapag ni Martin ang kanyang baso ng kape sa mesa at sumandal sa upuan. Tinitigan niya ako ng diretso sa mga mata. Na tila ba sinusuri niya ang bawat linya ng aking muka para ikumpara ito sa kanyang bilyonaryang amo. Ophelia? Seryosong usapan. Kaya kita dinala rito at binayaran na 10,000 ay dahil may napakahalagang misyon ako. Matagal na kasi naghahanap si Madam Victoria Vance ng isang napakahalagang tao. Okay. Sino naman yung hinahanap niya? Ako ba yun? Hinahanap niya ang kanyang kaisa-isang apo. Ang nag-iisang tagapagmana ng Vance Global. Napatigil ako sa pagsubo ng cake. Ibinaba ko ang tinidor at tinitigan siya. Parang biglang naging seryoso ang paligid kahit na may tumutugtog na mabilis na musika sa background ng coffee shop. Dubi-dubi-dap-dap ni Kuya Will. Sinasabi mo bang ako yun? Ako, imposible yan. Ang mama ko, si Rosana, isang simpleng labandera at tindera rin noon. Iyon na nga, Ophelia. Noong kabataan ni Madam Victoria, nagkaroon siya ng anak na lalaki, ang kanyang panganay. Pero dahil sa isang matinding away pamilya tungkol sa negosyo at pag-ibig, naglayas ang anak niyang lalaki at pinili mamuhay ng simple sa probinsya. Doon niya nakilala ang isang babaeng nagngangalang Rosana. Nalaglag ang pangako sa aking narinig. Ang pangalan ng aking ina ay Rosana. Sa tuwing nagtatanong ako kung nasaan si Papa, ang palagi niyang sagot ay, iniwan tayo ng Papa mo dahil hindi niya kayang panagutan ang responsibilidad. Pero, kung totoo ang sinasabi mo, bakit hindi kami hinahanap ng Papa ko? Bakit hinayaan kaming magtiis sa hirap ni Mama hanggang sa pumanaw siya? Dahil namatay ang anak ni Madam Victoria sa isang aksidente ilang taon na ang nakalipas. Bago pa man niya mabalikan si Rosana at ang kanyang anak. Noong nalaman ni Madam Victoria ang tungkol sa pagkakaroon niya ng apo, huli na ang lahat dahil nawala na ang kanyang anak.
Kaya naman sa nakalipas na 20 taon, ginamit niya ang lahat ng yaman at koneksyon ng Vance Global para lang mahanap ang kaisa-isang batang naiwan ng kanyang anak. Napatitig ako sa caramel frappuccino ko na unti-unti nang natutunaw. Parang ang utak ko, unti-unti ring natutunaw sa tindi ng mga impormasyong naririnig ko ngayon. Kaya ba nung nabato kita ng sapatos, natulala ka sa akin? Ang akala ko pa naman dahil super ganda ko. Oo, dahil sa mansyon ng mga Vance, may isang napakalaking oil painting sa Grand Ballroom. Iyon ang painting ni Madam Victoria noong kabataan niya. Ophelia, hindi mo lang siya kamukha. Kung paano ka magsalita, kung paano kumunot ang noo mo kapag galit ka, eksaktong-eksakto sa kanya. Huminga ako ng malalim. Ang puso ko ay nag-uumpisa ng tumibok ng napakabilis dahil sa halo-halong emosyon, kaba, pag-aalinlangan at takot. Takot na baka kapag naniwala ako rito, bigla na lang akong magising sa panaginip lang pala ang lahat. At kailangan ko na namang magbenta ng sapatos bukas. Martin, paano kung nagkakamali ka lang? Maraming tao ang magkakamukha sa mundo. At saka, paano ko makakasiguro na hindi ito isang malaking sindikato na gustong kumuha ng organ ko? Naiintindihan ko ang takot mo, Ophelia. Kaya nga kita tinatanong kanina kung handa ka bang magsagawa ng DNA test. Iyon lang ang tanging paraan para mapatunayan natin ang lahat ng walang duda, di ba? At huwag kang mag-alala. Ako mismo ang magbabayad ng lahat ng gastusin sa ospital. Tinitigan ko si Martin. Mukha naman siyang seryoso at walang bahid ng panloloko ang kanyang mga mata. At kung iisipin, ang 10,000 piso na binigay niya sa akin, mukhang di naman talaga siya nagbibiro. Sige, papayag ako sa DNA test na yan. Pero sa isang kondisyon, Martin. Ano yun? Kapag napatunayang hindi ako ang apo ng bilyonaryang yan, pwede ka bang mag-add ng, ng 10,000? Kasi alam mo naman, magsa-stop ako sa pagtitinda ng isang araw tapos pinaasa mo rin ako. You know what I mean? Oo, Ophelia. Deal. Deal! Nagkamayan kaming dalawa sa loob ng Starbucks habang unti-unting pumapasok sa isip ko na ang buhay ko ay hindi na muling babalik sa dati. Kinuha kong kondisyon yun para kesyo mag-negative or ma-positive ang resulta, at least hindi ako uuwing luhaan. Iba yatang babaeng lumaki sa palengke. Madiskarte. Oh, paano Martin? Bukas na lang tayo magtuloy sa ospital para sa DNA test na yan ha. Kailangan ko na rin balikan yung pwesto ko. Baka tinangay na ng mga pusa yung mga fake na sapatos at Adidas ko ron. Ibang klase mga pusa sa palengke, nag-high heels. Sige, Ophelia. I'll pick you up tomorrow morning. Exactly 8 a.m. dun sa pwesto mo sa palengke. Huwag kang malilate. Aba, kapag 10,000 usapan, kahit alas 5 ng madaling araw, gising na ako. Paalis na sana kami sa loob ng Starbucks matapos naming maubos ang masarap na caramel frappuccino at chocolate cake. Bit-bit ko pa nga yung lalagyan ng cake dahil sayang naman kung iiwanan ko lang ang tirang icing. Kinuha ko na rin ang bag ko at handa nang humakbang palabas ng pinto nang biglang tumunog ang cellphone ni Martin. Kinuha ni Martin ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang slacks. Tiningnan niya ang screen at bahagyang kumunot ang kanyang noo nang makita kung sino ang tumatawag. Wait, Ophelia. It's Yaya Ising. Ang matandang kasambahay sa mansyon ni Madam Victoria. Sagutin ko lang. Sagutin mo na, baka emergency. Sineryoso ni Martin ang kanyang muka, sabay slide sa screen para sagutin ang tawag. Ipinatong niya ito sa kanyang tenga. Dahil tahimik sa pwesto namin malapit sa pinto, bahagya ko naririnig ang boses ng matandang babae sa kabilang linya na parang nagpapanik at nagmamadali.
Martin, nasan ka na ba? Kailangan mo bumalik dito sa mansyon ngayon din. Yaya Ising, kalma lang po. Ano pong nangyayari diyan? May problema ba kay Madam Victoria? Hindi si Madam Victoria, Martin. Ang nawawalang apo. Nahanap na. Ano pong ibig ninyong sabihin, Yaya Ising? Nahanap na? Dumating dito kanina si Ma'am Yula. May kasama siyang dalaga na nagngangalang Shirley. Ang sabi ni Ma'am Yula, yun daw ang totoong apo na matagal nang hinahanap ni Madam Victoria. May mga dala pa nga siyang larawan niyang si Ma'am Rosana. Nagkapalitan kami ng tingin ni Martin. Tensyonado. Ang mukha niya ay puting-puti na parang walang dugo dahil sa matinding shock. Paanong nangyari yun? Sige po, Yaya Ising. Papunta na po ako dyan. Ibinaba ni Martin ang cellphone niya. Tumingin siya sa akin ng may halo-halong pagkalito, paghihinayang at labis na pagtataka. Ophelia, narinig mo ba iyon? Oo, Martin. Bingi lang ang hindi makakarinig sa lakas ng boses ng yaya mo na naka-loudspeaker ka pa. Sorry, mahina talaga ang pandinig ko sa public kaya nilalakasan ko. It's okay. Pero teka lang, paanong may Shirley na nagpakita? At paano niya naging nanay si Nanay Rosana? Ako lang naman yung nag-iisang anak ng mama ko bago siya namatay. Unless, Rosana din ang name ng mama niya. I mean, si Rosana Roses nga, Rosana din naman. Iyon na nga ang pinagtataka ko. Si Ma'am Yula ang nakahanap sa kanya. Si Yula ay manugang ni Madam Victoria, ang asawa ng yumao niyang pangalawang anak. At kilala si Yula sa pagiging sakim sa yaman ng pamilya. Matagal na niyang gustong makuha ang pamamahala sa Vance Global. Ibig sabihin, nag-hire siya ng peking apo. Yung Shirley na yan ay peke para makuha nilang pera ng boss mo? Posible. Sa totoo lang, I truly believe na ikaw ang nawawalan niyang apo at hindi ang Shirley na yon. Bukod sa kamukha mo si Madam Victoria, Rosana din ang name ng mama mo. Pero imposible naman eh. I mean, hello? May DNA test na kaya ngayon? Iyon ang hindi ko alam kung paano nila malulusutan iyon. For sure, they already have a plan for that. Sa bagay, hindi rin naman sila siguro tanga para hindi maisip yun. Di, anong gagawin natin ngayon, Martin? Tuloy ba yung pagpapa-DNA test? Yes, we will proceed with the DNA test bukas. Kinabukasan, 6:00 pa lang ng umaga ay gising na ako. Todo forma at todo ayos ako sa harap ng maliit at may lamat kong salamin sa kwarto. Naglalagay ako ng lip tint at dahan-dahang nagpapakapal ng pulbos para siguradong hindi ako magmukhang dugyot kapag hinarap ko si Martin. Pagdating ko sa pwesto ko sa palengke, agad kong tiningnan ang wristwatch ko. 7:45 pa lang pala. Sarado at nakakandado pa ang aking rolling shutter kung saan nakatago ang mga fake na Adidas at high heels ko. Habang hinihintay ko yung pagdating ng kanyang kotse, panay ang tingin sa akin ng mga katabing tendera. Paano ba naman? Sanay silang nakakita akong haggard at ay amoy alikabok. Pero ngayon, mukha ako naaaras kung saan party dahil sa lip tint ko. Maya-maya pa, narinig ko ang pamilyar na busina ng isang mamahaling sasakyan mula sa gilid ng kalsada ng palengke. Lumingon ako at nakita ko ang kumikinang na kotse ni Martin na dahan-dahang huminto sa tapat ko. Bumaba ang salamin ng kotse at sumilip ang kanyang gwapong mukha na may suot na salamin. Now that I think about it, super gwapo pala talaga niya. Habang tinitingnan ko siya ng matagal, lalo siyang gumagwapo. Ophelia, pasok na. Kanina ka pa ba dyan? Not really. Lumabas pa siya ng kotse para pagbuksan ako, na para bang isa akong prinsesa. Bagay na ikinikilig ko naman. Never ko pa kasing naranasan na pinagsisilbihan. Ang sarap pala sa feeling at nakakakilig din. Nang makaupo ako sa tabi ng driver's seat, ay saka naman siya pumasok. Umupo sa driver's seat
at minaneho na ito. Wow! Ang formal ang damit mo Akala ko dadalo ka sa isang corporate meeting. Magpapa-DNA test lang naman pala. Yes, of course. I am Madam Victoria's secretary. So, kailangan lagi akong sumasabay sa level niya. Hindi ba natin kasama si Madam Victoria? Hindi. But I have a sample of her hair here. Ipinakita niya sa akin ang isang hibla ng puting buhok na naka-plastic. Inask mo siya para makakuha ng buhok niya? No. Kinuha ko lang ito sa suklay niya. Hindi ko muna sinabi sa kanya ang tungkol sa iyo dahil nga sa biglang pagdating ni Shirley sa mansyon. Gusto ko muna ma-confirm kung ikaw talaga ang apo niya. Ayoko siyang malito. Speaking of Shirley na yan, ano sa tingin mo? Siya ba talagang totoong apo? At anong mga dalang ebidensya ng manugang ni Madam Victoria para masabing si Shirley nga yung nawawalang apo? As I suspected, they have a fake DNA test. And to my surprise, napaniwala nila si Madam Victoria. Ganun ba kalaki yung tiwala niya sa manugang niya? I am not sure. Pero wala naman silang any bad blood to each other. Parang anak na rin ang turing ni Madam Victoria kay Madam Eula. Pero ang pinaka-reason talaga ng pagtitiwala ni Madam Victoria sa DNA test is because of her lawyer, si Atty. Mendoza. If we can prove na ikaw nga ang totoong apo ni Madam Victoria, then that means nagsabwatan silang tatlo. At hindi ko hayaang maloko nila si Madam Victoria. Ganun ba? May I know kung bakit ganun ka nalang kapassionate na tulungan si Madam Victoria? I'm just grateful to her. Siya ang dahilan kung bakit ako nakapagtapos ng pag-aaral. My mom was working as a maid sa mansyon niya. Magmula nang mamatay si mama sa sakit, inampun na niya ako. Kaya parang lola na rin ang turing ko sa kanya. Ang sweet naman. By the way, ilang taon ka na pala? Ngumiti siya. Isang napaka-cute na ngiti. Napaka-approachable niya. Siya yung tipo ng tao na kapag nakita mo, hindi ka mai-intimidate sa kanya. I'm just 25. 20 years old naman ako. You live alone? Yes, I live alone. Habang nagmamaneho si Martin, may biglang tumakbong pusa sa kalsada. Mabuti na lang at nakapagpreno si Martin kaya hindi niya ito nasagasaan. Ang kaso, sobrang nagulat naman ako. At mabuti na lang, hindi ganun kalakas ang sudden brake na ginawa niya. To the point na lalabas ang airbag ng kotse. I'm sorry, Ophelia. Are you okay? Yes, Are you sure? oo. I'm pretty sure, Martin. Huwag ka mag-alala. Ang salbahe naman kasi ng pusa na yun eh. Kunwari, ay galit-galitan ako sa pusa. Pero ang totoo, kinikilig ako sa mga tanungan sa akin ni Martin na para bang alagang-alaga niya ako. Ever since, hindi ko naramdaman ang pag-aalaga ng isang lalaki sa akin. Maybe dahil wala akong time para doon. Pero this unexpected time, ganito palang pakaramdam na tanungin ka ng isang gwapong lalaki nang may pag-aalala ng "Are you okay?" At in English pa. Kaya mas lalong nakakakilig. Idagdag pa yung brusko niyang boses na talagang napaka-manly. Nang makarating kami sa ospital, Andito na tayo, Ophelia. Ito ang St. Calliope Medical Center. Dito ko palihim na inayos ang appointment natin para walang makalam na iba. ipinasok na ni Martin ang kanyang kumikinang na kotse sa parking lot ng isang napakalaki at napakasosyal na ospital. Pagaba ko pa lang ng sasakyan, nalula na naman ako. Amoy aircon na naman na may halong sanitizer at mga dumaraang doktor at nurse. Mukhang mga formal at profesional talaga. Inalalayan na naman ako ni Martin habang naglalakad kami papasok sa sliding glass door ng laboratory department. Feeling ko talaga isa akong VIP. O kaya naman ay isang prinsesa na may tapat na tagapagtanggol sa tabi ko. Dumiretso kami sa isang pribadong kwarto kung saan naghihintay ang isang doktor
na mukhang kakilala at pinagkakatiwalaan ni Martin. Inilabas ni Martin mula sa kanyang bulsa ang maliit na plastic na naglalaman ng hibla ng puting buhok ni Madam Victoria. Doc, ito po ang sample mula sa ama ko. At ito naman po si Ophelia. Ang kailangan kuhanin ninyo ng swab para sa DNA matching. Sige Martin, maupo ka muna rito, Miss Ophelia. Sandali lang ito at hindi naman masakit. Kumuha ang doktor ng isang mahabang cotton swab at dahan-dahang ipinasok sa loob ng aking bibig para kumuha ng laway. Medyo nakakailang yung pakiramdam pero tiniis ko dahil alam kong ito na ang magiging patunay ng lahat. Habang ginagawa yun ng doktor, nakatitig lang sa akin si Martin nang may pag-aalala. At tila ba binabantayan ang bawat galaw sa loob ng kwarto para masigurong ligtas ang buong proseso. Matapos makuha ang swab, napainom ako ng tubig. Dok, kailan naman po namin malalaman ang resulta niyan? Dahil pinakausapan ako ni Martin at ginawa nating rush ng proseso, maaari nating makuha ang resulta sa loob ng 3 araw. Maraming salamat, Doc. Kailangan po nating itago ang resultang ito at ako lang po ang pwedeng kumuha. Matapos selyuhan ng doktor ang aming mga DNA sample sa isang secured na lalagyan, ay nagpasalamat na kami at lumabas na ng kwarto. Habang naglalakad kami pabalik sa hallway ng ospital, nakaramdam ako ng matinding ginhawa pero kasabay nun ang kaba. Nasa kamay na ng siyensya ang kapalaran ko ngayon. Tapos ng ambag ko sa DNA test natin, Martin. Paano ba yan? May 3 araw pa tayo para mag-antay. Anong gagawin natin habang naghihintay ng resulta? Huwag kang mag-alala, Ophelia. Sabi ko naman sa'yo, babayaran ko ang oras mo. At sa tingin ko, kailangan muna natin maghanda para sa susunod na hakbang kapag lumabas na ang katotohanan. Napangiti na lang din ako habang naglalakad kami pabalik sa kanyang sasakyan. Handang-handa na sa kung anuman ang magiging takbo ng kapanapanabik naming sabwatan laban sa peking apo na si Shirley. 3 araw ang mabilis na lumipas at ngayon nga ay narito na naman kami ni Martin sa loob ng kanyang kotse. Nakapark sa tapat ng St. Calliope Medical Center. Kinuha na niya ang selyadong brown envelope mula sa doktor. Hawak niya ito ngayon habang seryosong-seryoso ang kanyang muka. Parang tumigol yung ikot ng mundo habang hinihintay kong gupitin niya ang gilid ng papel. Inalis niya ang puting papel sa loob at dahan-dahang binasa ang mga medikal na salita na hindi ko naman maintindihan. Pero nang makarating ang mga mata niya sa pinakailalim na bahagi, biglang napatigil si Martin. Lumingon siya sa akin. Nanlalaki ang mga mata at dahan-dahang bumuka ang kanyang bibig. 99.99% probability of grandchild. Ophelia. Positive ang resulta. Ikaw. Ikaw ang totoong apo ni Madam Victoria Vance. My gosh! Kung ganun, isa pala talaga akong apo ng bilyonarya. Oh my God! Diyos ko! Parang panaginip lang ang lahat ng to. Hindi nga. Totoo ba talaga? Seryoso ako, Ophelia. Hindi lang to isang panaginip. Ito na ang patunay na nakasulat sa selyadong papel ng St. Calliope. Ikaw ang tunay na tagapagmana ng mga Vance. Ang Shirley na yon ay isang huwad lang na inupahan ni Madam Eula para makuha nila ang kumpanya. Napahilig ako sa sandalan ng upuan. Napahawak sa aking dibdib dahil sa halo-halong emosyon. Bigla ko naisip si Mama. Kung buhay lang siguro si Mama ngayon, paniguradong umiiyak na yun sa tuwa dahil hindi na namin kailangang magtiis sa hirap. Ano nga gawin natin ngayon, Martin? Susugod na ba tayo sa mansyon nyo at isasampal natin sa mukha nila itong DNA test result? Yes, kailangan na. Dahil si Madam Victoria,
She has terminal cancer. 1 buwan na lang ang itinaning sa kanya ng doktor. Napatakip ako ng bibig sa aking narinig. Nakaramdam ako ng kirot sa ideyang, oo, makikilala ko na rin sa wakas ang aking lola. Pero iiwan din pala niya ako. Ang nag-iisang kapamilya ko, mawawala rin pala sa akin ng ganoon kabilis. I'm sorry hindi ko kaagad sinabi yun sa'yo. I just don't want you to think about it too much, especially everything is not yet confirmed. Hindi na ba talaga kayang gamutin pa si Lola? Yes, Ophelia. Unfortunately. Kaya ngayon, nagmamadali na sila para mailipat sa pangalan ni Shirley ang lahat ng mga ari-arian ni Madam Victoria. Kaya hindi na tayo pwede magsayang ng ni isang oras. Hawakan mo ng mahigpit ang envelope, Ophelia. Let's go! Let's go! Mabilis na inapakan ni Martin ang gasolinador ng kanyang kotse. Ramdam ko ang lakas ng hatak ng makina habang mabilis naming nilalagpasan ang mga kabahayan patungo sa highway. Ang puso ko ay parang gustong lumundag sa aking dibdib. Hindi lang dahil sa kaba para kay Lola, kundi dahil na rin sa bilis ng takbo namin. Hawak ko ng magkabilang kamay ang brown envelope na naglalaman ng DNA test result mula sa St. Calliope Medical Center. Ito ang nag-iisa naming alas. Pumasok kami sa isang eskinita, isang tago at madilim na daan na madalas gamiting shortcut ng mga driver para makaiwas sa trapiko. Seryoso lang ang mukha ni Martin habang nakatitig sa manibela. Bakas ang labis na pagmamadali sa bawat galaw niya. Ngunit, bago pa man kami makalabas sa dulo ng eskinita, isang malaking itim na van ang biglang sumulpot mula sa kanto at humarang ng pahalang sa gitna ng daan. Napalakas ng preno ng ginawa ni Martin. Sa tindi ng impact, ay halos mapasubsob ako sa tapat ng dashboard. Mabuti na lang at mabilis ding naitukod ni Martin ang kanyang braso sa harap ko para salahin ako. Ramdam ko ang braso niya na sumandal sa dibdib ko. Isang mabilis na proteksyon na nagpabilis lang ng tibok ng puso ko sa kabila ng takot. Ophelia, are you okay? Oo, okay lang ako, Martin. Ano yun? Bakit sila nakaharang sa daan? Hindi po nakakasagot si Martin nang biglang bumukas ang magkabilang pinto ng itim na van. 4 na malalaking lalaki na may suot na itim na jacket at nakabonet ang mabilis na bumaba. Dire-diretso ang lakad nila patungo sa kotse namin. At bago pa man maikandado ni Martin ang mga pinto, hinumpas na ng isa sa kanila ang salamin sa gilid ng driver's seat. Gamit ang isang bakal. Nabasag ang salamin. Isang malaking kamay ang pumasok at mabilis na binuksan ang pinto ni Martin mula sa loob. Ophelia, tumakbo ka! Lumabas ka sa kabilang pinto! Bago ko pa man mahawakan ang hawakan ng pinto sa gilid ko, isang lalaki na ang bumasag din sa bintana ko at marahas akong hinila palabas. Nabitawan ko ang bag ko pero mahigpit kong isinuksok sa bulsa na nasa loob ng aking denim jacket ang brown envelope. Bitawan niyo nga ako! Mga hayop kayo! Ano ba? Bitawan niyo ako sabi! Sino ba kayo ha? Sumigaw ako ng malakas habang pilit kong sinisipa ang lalaking umahawak sa akin. Ginamit ko ang aking lakas palengke na natutunan ko sa pagbabuhat ng mga kahon ng sapatos. Pero masyadong malalaki ang mga braso nila. Lumingon ako at nakita kong pilit ding lumalaban si Martin. Sinuntok niya ang isa sa mga kidnapper at natumba ito. Ngunit, 2 pang lalaki ang mabilis na pumulupot sa kanyang likuran at may itinakip sa kanyang ilong na isang puting panyo. Sa loob ng ilang segundo, unti-unting nanghina ang katawan ni Martin hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng malay. Martin! Gising! Mga walang hiya kayo! Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang isang panyurin ang biglang itinakip sa bibig ko at ilong.
Isang matamis at masangsang na amoy ang pumasok sa aking sistema. Unti-unting nagdilim ang paligid. Nawalan ng lakas ang aking mga binti. At ang huli ko na lang natandaan ay ang marahas na pagbuhat sa akin ng mga lalaki papasok sa loob ng madilim na van. Idinilat ko ang aking mga mata pero purong kadiliman ang unang sumalubong sa akin. Masangsang ang amoy ng paligid. Amoy kalawang, lumang gulong at alikabok na sumasakal sa baga ko. Sinubukan kong ikilos ang aking mga kamay pero laking gulat ko nang maramdaman kong mahigpit itong nakatali sa likod ng isang matigas na kahoy na upuan. Hindi lang yun. May nararamdaman akong isa pang katawan na nakasandal ng pabaligtad sa likuran ko. Hindi lang ako. Back to back. Back to back kaming nakatali ni Martin sa dalawang magkabilang upuan. At yung mga upuan, mukhang nakatali rin sa bawat isa. Tulong! Saklolo! Martin! Martin, gising! Gising, ano ka ba? Gumising ka nga dyan! Kailangan mong gumising! Kung hindi, baka kung anong gawin nila sa atin dito. Buong lakas ako nagsisigaw habang pilit kong inuuga ang upuan. Sa tindi ng pagwawala ko, nayanig ang katawan ng lalaking nasa likod ko. Narinig ko ang isang mahinang daeng mula sa kanya. Ophelia? Ophelia! Ophelia! Are you okay? Ay, salamat sa Diyos, gising ka na. Pero hindi ako okay. Ano ka ba? Hello? Eh sino bang okay sa lagay nating to? What I mean is, wala bang masamang nangyari sa'yo aside from the fact na mukhang nakatali yata tayo dito sa upuan. Pati mga paa natin nakatali rin. Eh ikaw ba? Kumusta ka naman dyan? I'm trying. Pero, hilong-hilo pa ako sa chloroform na pinasinghot nila sa atin. Sino ba yung mga pisting yawan na yun? At bigla-bigla na lang tayong kinidnap? Wala akong ideya. Hindi pwedeng wala. For sure, sa side mo to kasi wala naman akong pinagkakautangan para may kumidnap sa akin. Tayong dalawang kinidnap nila. So tayong dalawa ang kailangan nila. May naiisip ako. Sino? Si Madam Yula. Yung manugang ni Madam Victoria? Yes. Pero bakit? Bakit niya tayo kikidnapin? I was thinking, baka alam niya ang tungkol sa'yo. Paano niya malalaman yun? Baka nakakutob siya na duda ako kay Shirley. Kaya pinamanmanan ako. Kainis! Sure ka na ba na siya nga may pakana nito? I mean, not sure. Pero siya lang ang nakikita kong may motibo para gawin ito sa atin. Unless, ibang tao ang may gawa nito at baka plano nilang ibenta ang mga lamang loob natin. Oh, wag naman sana. Gusto ko mamatay ng kumpleto ang bawat lamang loob ko, no? Huwag kang mag-alala. No one's going to die here, okay? Makakaligtas tayo rito. Magagawa natin ito ng paraan. Pero paano? Nakatali ang mga paa at kamay natin dito sa bangko na to. Naandiyan pa rin ba ang DNA test result? Hindi ko alam. Pagkagising ko, nakaganito na ako eh. Nasaan na ba mga kidnapper na iyon? At anong balak nilang gawin sa atin? Isa pa ang mga yun eh. Kung ang tungkol sa pagiging apo ni Madam Victoria ang dahilan, kaya niya tayo kinidnap. Bakit pa niya tayo binuhay? Pwede naman nila tayong patayin na diretso, right? Unless, wala silang balak na patayin tayo? Maybe they are just buying time? You mean, ikukulong nila tayo rito hanggat hindi pa naililipat kay Shirley ang mga ari-arian ni Madam Victoria? That's most likely the case. Hala, di pala. Siguro at this point, gumagawa na sila ng paraan para makumbinsi si Madam Victoria na mailipat na kagad kay Shirley ang mga ari-arian? Posible iyan. Di ba, ang sabi mo, may isang buwan pang taning si Madam Victoria. Tama iyon. Di, hihintayin nilang mamatay si Madam Victoria? Isang buwan? Tapos isang buwan tayo rito? Ayoko ng ganyan. Ophelia, please trust me, okay?
makakatakas tayo rito bago pa man sila makabalik dito. Lord, please tulungan niyo po kami. Iligtas niyo po kami ni Martin at ni Madam Victoria laban sa mga masasamang tao at masamang damo na yon. Matapos ang maikling panalangin ko sa itaas, di na kami nag-aksaya ng panahon ni Martin. Ophelia, subukan nating iuga ang bangko palik. Ophelia, subukan nating iuga itong bangko pakaliwa. May nararamdaman akong matigas na bakal sa likod ng sapatos ko. Baka pwedeng gamitin pang lagari sa lubid natin. O sige, pero dahan-dahan lang Martin. Nagsimula kaming magkilos ng sabay. Mahirap ang posisyon namin dahil parehong nakatali ang mga kamay at paa namin sa dalawang kahoy na bangko. Sa bawat urong namin, gumagaragal ang semento at sumasakal sa alikabok sa aming mga baga. Dahil sa pabaligtad naming posisyon, bawat biglang hila ni Martin ay nagdudulot ng matinding pagdikit ng aming mga likod. Ramdam na ramdam ko ang lakas ng kanyang mga kalamnan sa braso na pilit na pumipiglas. Idagdag mo pa na sa tindi ng pag-uga namin ay biglang nawala ng balanse ang bangko. Natumba kami ng patagilid sa malamig at maruming semento. Dahil magkatalikuran kaming nakatali sa upuan, nang tumumba kami ay nakahiga kaming pareho ng patagilid sa sahig. Dahil sa lakas ng bagsak, napaurong ang ulo ko pabalik, kaya ang likod ng ulo ko ay sumandal ng malalim sa kanyang balikat at tiig. Sa posisyon na ito, pilit na iniling ni Martin ang kanyang ulo pa itaas para silipin ako. Dahil doon, ang kanyang panga at pisngi ay halos dumikit na sa gilid ng aking muka. Mga 2 pulgada na lang ang distansya ng mga labi niya sa tenga ko habang bumubulong siya. Ang bango pa rin niya kahit amoy pawis na kami pareho. Amoy mamahaling pabango na may halong kaba. Kitang-kita ko sa gilid ng mata ko ang pawis na pumapatak mula sa kanyang dugo ang temple, pababa sa kanyang panga. Ophelia, are you alright? Nasaktan ba ang ulo mo? Oo, okay lang ako. Buti na lang. Pero paano kaya tayo nito makakabangon? Napakamalas naman talaga Kasar! Bago pa man namin maiangat ang aming mga katawan mula sa pagkakahiga sa semento, narinig namin ang tunog ng susi mula sa labas ng makapal na bakal na pinto. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking kidnapper na nakabonet pa rin pero may bitbit na 2 plastic ng Jollibee. Nakinggulat niya nang makita kaming dalawa ni Martin na nakahandusay ng patagilid sa sahig kasamang upuan. Oy! Ano yan? Anong ginagawa niyo sa sahig? Sinasabi ko na nga ba, nagwawala kayo rito para makatakas. Huwag na kasi kayong magtangkang tumakas. Kasi hindi rin naman kayo makakatakas. Dahil huling-huli na kaming nakahiga sa dumi, di na ako nagkatubili. Ginamit ko agad ang aking lakas palengke na dila para buliwan siya habang nakatingala ako sa kanya mula sa semento. Aba, kidnapper ka na nga lang, wala ka pang pakiramdam. Hindi mo ba nakikita? Natatumba kami dahil sa sobrang hilo sa pinasinghot niyo sa amin. Imbis na tulungan mo kaming maiangat itong upuan, sinisigawan mo pa kami. At paano kami kakain yan kung nakatali ang mga kamay at paa namin? Isusubo mo sa amin? O baka naman gusto mong sipa-sipain kita dyan gamit itong fake na sapatos ko? Hoy babae, huwag mo kong sigawan. Trabaho lang ito. Binabayaran lang kami para itago kayo rito ng 1 linggo. Pero sa huli, lumapit siya sa amin para iangat ang upuan namin ni na Martin pabalik sa maayos na posisyon. Dahil nakita ko medyo orong ang dila ng kidnapper at dinalhan pa kami ng pagkain, narealize kong may puso naman pala ito ng kaunti. Agad kong binago ang aking boses at nagkunwari akong naiiyak na parang bida sa teleserye para makuha ang tiwala niya. Kuya, alam mo bang napakasama niyo? Ang mama ko, kakamatay lang doon dahil sa sakit.
Nagtitinda lang ako ng sapatos sa palengke para mabuhay araw-araw. Tapos ngayon, ikukulong niyo ako rito. Paano na yung mga puso akong pinapakain ko sa gilid ng kalsada? Mamatay sila sa gutom, kuya. Naramdam ko ang pag-igting ng mga balikat ni Martin sa likod ko. Alam kong pinipigilan lang niyang tumawa sa biglaang pag-arte ko. Pero ang mas matindi, ang kidnapper ay biglang sumisinghot na rin. Ala, ganoon ba? Kaawa-awa naman ang mga pusa. May pusa rin ako sa bahay. Si Orange. Kinuha ko lang din siya sa lansangan. Kaya naawa naman ako. 5 na nga yung pusa ako kinupkup eh. Alam mo sir, si Madam Yula, nananakit yun ng mga pusa. May isang beses, may pusa sa mansyon. Inagaw niya yung ulam ni Madam Yula. Tapos, ibinalibag niya yung pusa. Eh ayun, namatay. Kawawa naman. Yun ba ang klase ng babaeng tinutulungan mo? Aba, hindi naman ata mga tarungan yan. Ang pinakaayoko sa lahat ay yung mga nananakit ng mga pusang kawawang walang kalaban-laban. Oo, kaya hindi mo dapat sinusunod ang mga ipinag-uutos niya sa'yo. Siya ang nag-utos sa iyo na kidnapin kami, di ba? Oo, siya nga. Kaso, bayad kami. 1,000,000 din ang binayad niya sa akin. Kailangan ko lang para may maipakain ako sa mga alaga akong pusa. Pasensya na. At trabaho lang. Walang personalan. Teka, pera lang ba? Kaya naming tapatan ng 1,000,000. Gawin pa naming 2,000,000. Talaga ba? Paano? Itong si Ophelia. Siya ang tunay na tagapagmana ng mga ari-arian ni Madam Victoria. Nagrenta sila ng pekeng nawawalang apo ng matanda para pagpanggapin. Pero si Ophelia talaga ang tunay. Kaya niya kami ipinakidnap dahil gusto nilang mailipat kaagad sa pangalan ng huwad na tagapagmana ang mga ari-arian ni Madam Victoria. At paano naman ako makakasigurado diyan? May kopya kami ng DNA test mula sa St. Calliope Medical Center. Doon kami galing bago nyo kami kidnap. Nanlaki ang mga mata ng kidnapper sa tapat ko. Baka sa kanyang muka sa ilalim ng bonnet ang matinding pagkabigla at pagkalito. Ano? Seryoso ba yan? Ang tinderang ito na kasama mong nakatali rito, siya ang tunay na apo ng bilyonarya? At may hawak kayong DNA test? Nasa bulsa ng jacket ko. Tingnan mo. Napatakip ng bibig ang kidnapper habang dahan-dahang umaatras. Lalo siyang napaisip ng matindi. Tila ba pinagtatahi-tahi niya ang kwento ng pagpatay ni Madam Yula sa pusa sa mansyon at ang sabwatan para nakawin ang yaman ng mga Vance. Aba! Sobrang hayop talaga ng Madam Yula na yan. Ang utos lang niya sa amin ay kidnapin lang kayo at pakainin at bantayan at huwag patakasin. Hindi ko alam na ganito pala ang plano nila. Bukod sa pumatay na siya ng inosenteng pusa sa mansyon, nagnanakaw pa siya ng yaman na para sa ibang tao. Oo, kuya. Kaya nga sabi ko sa'yo napakasama nila Ginagawa niyo yung maduming trabaho nila habang sila nagpapasarap sa pera. Boss, seryoso ba yung 2,000,000 alok mo kanina? Handa mo ba talaga akong bayaran kapag tinulungan ko kayong makataas dito? 100%. Seryoso ako. Ang kailangan mo lang gawin ay tulungan kami makatakas. Kapag nakabalik kami sa kanila at naibagsak ang katotohanan kay Madam Victoria, ibibigay ko sa iyo ang 2,000,000 ng buong buo. Hindi na nagdalawang isip ang pusa lover na kidnapper. Ang kanyang pagmamahal kay Orange at sa 4 pa niyang pusa, kasama ang matinding galit kay Madam Yula at ang silaw ng 2,000,000 piso ay tuluyan ng bumasag sa kanyang katapatan sa sindikato. Sige na. Bahala na. Walang pera-pera sa mamamatay pusa.
Tutulungan ko kayong makatakas. Ako na mismo ang magtatanggal ng mga lubid ninyo sa kamay at paa. Mabilis siyang lumapit sa likod ni Martin at nang madaling kalagin ang mga buhol sa mga kamay at paa ni Martin. Salamat kuya. Bilisan na natin bago pa dumating ang mga kasamahan mo. Napangiti ako ng napakalaki habang pinapanood silang dalawa na mabilisang tinatanggal ang mga tali sa aking mga kamay at paa. Ang utak ko ay kasulukuyan na naglalakbay patungo sa mga vans. Kasulukuyan kaming nasa loob ng isang taxi. Todo ang kaba ko habang nakatingin sa labas ng bintana habang mabilis na lumalampas ang mga poste ng ilaw sa highway. Ramdam ko ang halo-halong amoy ng aircon, kaba at pawis sa loob ng kotse habang binabaybay namin ang mabilis na daan patungong mansyon ng mga vans. Manong, pwede pong pakibilisan ng pagdadrive? Kailangan kasi namin makarating sa pupuntahan namin as soon as possible. Hey! Heto na nga! Ibilisan na nga! Pero, pag na-aksidente tayo rito, aray pinalang ah. Ay, wag namang ganyan Manong oh, ayoko ng ganyan. Teka, bakit ka ba nagmamadali Martin? Na para bang mananagutan na ng hininga si Madam Victoria kapag hindi natin siya naabutan? Alas 9 ng gabi, ipapakilala na niya si Shirley bilang ang kanyang nawawalang apo sa lahat ng madla. Kailangan nandun ka na bago pa man nila ipakilala si Shirley bilang huwad na tagapagmana. Ay, may ganun? Oo, it's called a welcome home party. Iba talagang mga mayayaman. Sa amin, tinapay na putok lang tsaka RC. Nakatitig ako sa aking wristwatch. Alas 7:45 na ng gabi. Ibig sabihin, mahigit 1 oras na lang at mag-uumpisa na ang grand party sa mansyon kung saan formal na ipapakilala na ang huwad na tagapagmana. Nilingon ko si Martin sa tabi ko. Seryosong seryoso ang kanyang muka habang panay ang tingin sa kalsada. Kahit medyo gusot ang corporate attire at may natuyong dugo ang kanyang noo mula sa basag na salamin ng kotse niya kanina, napakagwapo at napakamanly pa rin niyang tingnan. Ang hot pa nga niya actually. Para siyang action star / knight in shining armor ng isang damsel in distress na kagaya ko. Driver, pakibilisan pa po ng kaunti. Ay, Martin, ayoko ng ganyan. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Kapag na-aksidente tayo rito, RIP na lang daw. Ayoko pang mamatay no? Hindi yan. Magaling yan si Manong Driver. Di ba Manong? Sige na nga. Sabi mo eh. Habang humaharurot ang taxi sa mga palikulikong kalsada, pilit kong inaayos ang aking denim jacket. Kinapa ko ang tapat ng aking tiyan kung saan nakatago ang selyadong brown envelope mula sa St. Calliope Medical Center. Nandoon pa rin ang papel. Ang 99.99% na magpapatunay sa buong mundo na ako ang tunay at nag-iisang apo ng bilyonaryang si Madam Victoria. Naramdaman ko ang biglang paghawak ni Martin sa kamay ko. Lumingon ako sa kanya at sinalubong niya ako ng isang napakatamis pero seryosong ngiti. Ang init ng palad niya, to the point na parang nawala ang panginginig ng mga daliri ko sa sobrang kilig at kaba. Ophelia, don't worry. We will make it on time. Hindi ko hahayaan na makuha nila ang buhay na para talaga sa iyo. Salamat Martin. Basta sa tabi kita, I feel secured. I feel secured? Ano yun? Ano yun? Yung sabi mo. I feel secured? Yes. Di I feel secured. I mean, bakit mo dinodoble at ine-emphasize? Hindi ka ba chronically online? No, busy sa work. Don't worry about it. Hindi na ako nag-explain dahil medyo masakit ang ulo ko. Kasi paano ko naman i-explain na reference lang iyon kay Maha. Matapos ang mahaba-habang biyahe, ay dahan-dahan nang bumagal ang takbo ng taxi hanggang sa tuluyan itong huminto sa tapat ng isang marangyang hotel. Pagbaba ko pala ng sasakyan mula sa kotse,
ay nalula na naman ako sa tindi ng karangyaan ng hotel. Puno ng mga mamahaling kotse, mga reporter na may dalang malalaking kamera, at mga mayayamang bisitang nakagown at Amerikana. Which made me surprised. Dahil wala akong idea na ganun pala na talaga ka-impluwensya ang lola ko. Pumasok kami sa hotel. Hindi na kami tinanong ng mga gwardya at ng mga staff. Ang sabi ni Martin, pag-aari daw ni Madam Victoria ang hotel at kilala na siya ng lahat ng staff noon. Kaya hindi na siya kailangang harangin for security. Huwag kang bibitiw sa akin, Ophelia. Malapit na tayo. Sige, Martin. Inalalayan ako ni Martin hanggang sa sumakay kami sa elevator at pinindot niya ang 39th floor. Pag-akyat, bumukas ang pinto ng elevator sa 39th floor. Ang bumadya sa paningin ko ay isang dambuhalang function hall na punong-puno ng mga nagalakihang chandelier, mga mamahaling mesang may mga drinks, at mga reporter na walang tigil sa pag-flash ng kanilang mga kamera. Ang formal na boses ng isang lalaking nasa edad 40 ay umaalingaw-ngaw sa buong sound system. And now, to all the members of the board and media, it is my utmost honor to present to you the long-lost granddaughter of Madame Victoria Vance, and the sole heir to the entire Vance Global, Miss Shirley Vance. Hindi. Nagsisimula na sila. Wait lang, Martin. Hintayin muna natin silang magsaya. Nagsimulang magpalakpakan ang mga mayayamang bisita. Sa unahan ng entablado, nakita ko ang isang babaeng nakagaw ng kulay ginto. Makapal ang make-up at may suot na mamahaling perlas. Siya siguro yung Shirley na sinasabi ni Martin. Katabi niya ang isang matandang babaeng nakagawn din na may napakalaking ngiti sa mukha, na para bang hawak na niya ang buong yaman ng kumpanya. Sa gitna naman ay nakaupo sa isang silya ang isang matandang babae na halatang nanghihina dahil sa kanyang sakit. Pero may bakas ng luha sa kanyang mga mata. Iyon ang lola ko. Dahil kahit matanda na siya, makikita pa rin ang pagkakahawig ko sa kanya. Inabot ng lalaki ang mikropono sa babaeng ginto ang gown. Humakbang ito ng dahan-dahan sa unahan ng entablado. Hawak ang isang mamahaling panyo na may burda. Bago pa man siya magsalita, ay dahan-dahan nang nanginig ang kanyang mga balikat at nagsimulang pumatak ang kanyang mga luha sa harap ng mga kamera ng media. Good evening po sa inyong lahat. Hindi ko po alam kung paano ko sisimulan ang sasabihin ko ngayong gabi. Dahil hanggang ngayon ay parang panaginip pa rin ang lahat para sa akin. Sa loob ng napakahabang panahon, lumaki po ako na walang permanenteng tahanan. Ang tanging alaala ko lang sa aking pumanaw na ina, si Mama Rosana, ay ang kanyang mga kwento tungkol sa isang pamilya na matagal na niyang iniwan sa Pilipinas. Bahagyang huminto si Shirley para suminghot at maingat na pinunasan ang gilid ng kanyang mga mata gamit ang panyo, na para bang iniiwasang mabura ang kanyang makapal na make-up. Tumingin siya ng madamdamin sa matandang babae na nakaupo sa silya. Palagi pong sinasabi sa akin ni Mama na huwag akong mawawala ng pag-asa dahil barang araw may isang lola na yayakap sa akin ng mahigpit. Kaya naman po ngayong gabi, nang makita ko sa wakas si Madam Victoria, ang aking lola, naramdaman ko na nakauwi na ako. Hindi po ito tungkol sa yaman o sa impluwensya ng Vance Global, kundi tungkol po ito sa pagmamahal ng isang pamilya na matagal kong hinahanap. Lola, salamat po dahil tinanggap niyo ako. Napa, ang ilang mayayamang bisita sa unahan dahil sa tindi ng pag-arte ng babae. Habang ang matandang babaeng tinawag niyang lola ay napaluhan na rin habang nakatitig sa kanya. Nilingon ko si Martin sa tabi ko.
Halos magsalubong ang kanyang mga kilay sa tindi ng inis habang pinakikinggan ang drama ng huwad na si Shirley. Tumingin siya sa akin at seryosong tumango. Ito na ang saktong oras para sirain ang napakagandang palabas na ginagawa nila. Now, Ophelia, let's go. Ilaban na natin to, Martin. Dire-diretso ang hakbang naming dalawa ni Martin na pumasok sa gitna ng malawak na bulwagan. Dahil sa aming itsura na hindi akma sa marangyang okasyon, lahat ng tao ay napatigil sa pag-uusap at sabay-sabay na lumingon sa direksyon namin. Ang formal na tugtog sa background ay biglang huminto. Ang mga cameraman at reporter ay mabilis na itinuon ng kanilang mga malalaking lente sa aming dalawa. Habang panay ang bulungan. Itigil ang kalokohan ito! Martin, paano? Anong ginagawa mo rito? At sino ang kasama mong dugyot na babaeng iyan? Security, ilabas ang mga istorbo na yan. Nagkunwari pa si Ante. Pero nang makita niya ako na kamukhang kamukha ni Madam Victoria, halos lumabas na ang kaluluwa niya sa katawan. At saka, ang sakit palang masabihan na mukhang dugyot. Martin, bakit ka nang gugulo sa gitna ng formal na event na ito? Guardia, palayasin niyo siya. Bago pa man makalapit sa akin ang mga security guard, mabilis na humakbang si Martin sa unahan at humarang sa tapat ng entablado gamit ang kanyang napakamanly at baritonong boses. At doon ko lang nalaman ang mga totoong pangalan ng mga nasa unahan nang magsimula na siyang sumigaw sa harap ng lahat ng mga reporter. Huwag ninyong hawakan si Ophelia. Madam Victoria, huwag kayong maniwala sa palabas na ito. Niloloko kayo ng manugang ninyo na si Madam Yula at ng sarili ninyong abogado na si Attorney Mendoza. Ang babaeng ipinakilala ninyo ngayon, si Shirley, ay isang huwad. She's not the real heir. Lalong nagulo ang buong function hall sa huling binitiwang salita ni Martin. Ang mga reporter na kanina lang ay tahimik na naiiyak sa speech ni Shirley ay biglang nag-unahan sa paglapit sa unahan ng entablado. Sunod-sunod ang pag-click ng kanilang mga kamera. Nagkaroon ng mga bulungan sa mga board members na naka-Amerikana. Nilingin ko si Madam Yula, ang matandang babaeng nakagown na tinawag ni Martin na manugang ng lola ko. Ang kanyang mukha na kanina lang ay punong-puno ng tagumpay ay biglang namutla. Napahawak siya sa kanyang mamahaling kwintas na perlas habang ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa aming dalawa ni Martin. Baka sa kanyang mukha ang takot na baka mabura ang lahat ng kanyang pinaghirapang plano. Ano? Sinungaling ka, Martin? Pinalaki ka namin sa mansyon. Pinag-aral ka ni Madam Victoria. Tapos ngayon ay magdadala ka ng kung sinong galing sa kalye para sirain ang pamilyang ito? Security! Sabi nang ilabas ang mga yan! Please, give respect to the real heir. Madam Victoria, siya po si Ophelia. Siya po ang tunay ninyong apo. We can all see it just by looking at her face. Kamukhang kamukha niyo po siya. Lalong nawindang ang lahat dahil sa sunod-sunod na sinasabi ni Martin. Samantalang ako, heto at nag-chill lang. Samantala, si Attorney Mendoza naman na kasalukuyang nakatayo sa tapat ng mikropono ay nagsisimula ng pawisan ng matindi sa kanyang noo. Mabilis niyang binuksan ang unang botones ng kanyang Amerikana habang ang kanyang kamay na may hawak na panulat ay dahan-dahang nanginginig. Halatang nagpapanik na siya dahil sa harap ng media ay binitiwan ni Martin ang kanyang pangalan bilang isang korap na abogado. You shut up! Sino ka ba para sabihin akong huwad? I am the real granddaughter of Madam Victoria. Huwag mong agawin sa akin ang pwesto ko. Lola, they are lying. Kahit di pa lie detector test niyo pa ako, I am telling the truth. Huwag kayong makinig sa kanya, everyone. Ang DNA test ni Shirley ay dumaan sa legitimate process at ako mismo ang nag-verify niyan. Guard,
Huliin ninyo ang dalawang yan. Nang gugulo sila sa formal na okasyon na ito. Stop! Dahan-dahan naglakad si Lola palapit sa akin habang nanlalaki ang kanyang mga mata at hindi pa kumukurap. Mabilis kong binuksan ang aking denim jacket at inilabas ang selyadong brown envelope mula sa St. Calliope Medical Center. Madam Victoria, ito po ang resulta ng DNA matching mula sa St. Calliope. Isinagawa yan gamit ang totoong sample ng buhok nyo na kinuha ni Martin sa suklay ninyo. 99.99% probability of grandchild. Peke ang hawak ni na Attorney Mendoza at Madam Yula. Si Lola, nakatitig lang sa mukha ko. Wala siyang pakialam sa dokumentong hawak ko na para bang sapat na ang pagiging magkamukha namin para makumpirmang apo niya ako. Dahan-dahan, nanginig ang kanyang labi at tumulo ang kanyang mga luha habang nakatitig sa akin. Isang panaginip ba ito? Ikaw nga ang apo ko. Hindi po ito panaginip, Lola. Ako po si Ophelia. At meron po kaming pictures ni Mama nung bata pa lang ako. Namatay po siya sa sakit. Noong 10 years old pa lang po ako. Heto po. Kinuha ko sa aking bulsa ang isang litrato namin ni Mama. Ipinakita iyon kay Madam Victoria at nakita ko ang kumpirmasyon sa kanyang muka. Nang marinig ng buong madla ang pangalan ng aking ama at ina, lalong nagunahan ang mga reporter sa pagkuha ng litrato. Halos mabulag na ako sa tindi ng mga flash ng kamera. Pero nanatili ako nakatayo ng matawid sa tapat ng aking lola. Attorney Mendoza, ano itong kalokohang ito? Bakit magkaiba resulta ng test na ibinigay mo sa akin kumpara dito sa hawak ni Martin? Nilingon ko si Attorney Mendoza. Ang kanyang muka ay puting-puti na parang walang dugo. Sa tindi ng takot na mabilanggo at sa harap ng napakaraming kamera ng media, biglang nanghina ang kanyang mga tuhod at tuluyan siyang lumuhod sa maruming semento ng entablado. Madam Victoria, patawad po. Patawarin niyo po ako. Si Madam Yula po nagutos sa akin. Binayaran niya po ako ng 5 milyong piso para i-falsify ang mga dokumento at ipasok si Shirley upang makuha nila ang kumpanya kapag nawala na kayo. Patawad po. Nang marinig ang pag-amin ng abogado, mabilis na napalingon ang lahat kay Madam Yula. Ang kanyang mamahaling gown ay tila ba naging kulungan niya dahil hindi na siya makakilos sa sobrang panginginig. Attorney Mendoza, anong pinagsasabi mo? Sinungaling ka! Madam Victoria, huwag kayong maniwala sa kanya. Martin, binayaran mo ba ang abogadong yan para sirain ako? Nilingon ko naman si Shirley na kasulukuyang nakatayo sa gilid. Tuluyan ang nabitawan ng kanyang mamahaling panyo habang nanginginig ang kanyang labi sa pag-iyak. Tita Yula, let's stop this. It's over now. Sabi mo po walang makakaalam nito. Sabi mo po safe ang plano natin. Lola, I'm so sorry. I'm really sorry. Dahil sa tuloy-tuloy na pagbagsak ng kanilang sabwatan sa harap ng media at ng lahat ng mga board members, dahan-dahang umakbang si Martin sa unahan. May hawak siyang cellphone at seryosong tumingin sa may mukha na ng function hall. Mga walang hiya kayo! Niloko niyo lang ako para lang madakaw ang mga aray-arayan ko. Mama, this is all a misunderstanding. Huwag mo kong tawaging Mama. Simula ngayon, ayoko nang makita ang pagmumukha mo sa mansyon. Guards, I'm not gonna command you twice. Palayasin niyo ang tatlong iyan dito sa hotel ko. Kaagad na nagtatakbo ang tatlong gwardya patungo kina Attorney Mendoza, Shirley at kay Madam Yula at inalalayan ang mga ito. Pero si Madam Yula ay nagmamatigas. Ano ba? Bitawan niyo nga ako! Bitaw sabi! Guards, kalad ka rin niyo kung nagmamatigas. Sige po, madam.
Mama! Mama, let me explain! Pero wala na siyang nagawa dahil kinaladkad na silang tatlo ng mga gwardya. Nang wala na sila sa hotel, nakaramdam kami ng kapayapaan sa loob. Pero nakatingin pa rin sa amin ng lahat ng bisita ng event na para bang nanonood sila ng isang stage play. Salamat sa Diyos. Nahanap din kita, Apo. Ang tunay kong Apo. Patawarin mo ako, Apo. Wala po iyon, Lola. Wala po kayong kasalanan. Ang mahalaga po, magkasama na po tayo ngayon. At nandito po ako at si Martin para protektahan kayo habang buhay. Sa sobrang intense ng pangyayari, nakalimutan na naming sabihin yung part na kinidnap kami ng bruhang Yula na yon para lang itago kami. Pero di na bale. Ang mahalaga naman ay napalayas na sila ni Madam Victoria sa mansyon. Matapos ang event, dinala na nila ako sa mansyon ni Madam Victoria. Isang mansyon na literal na nagpapanganga sa akin. Ang akala ko nga ay nasa Malacanang kami titira dahil sa sobrang bongga ng mansyon. Patawad, Ophelia. Patawarin mo ang lola mo. Kasalanan ko kung bakit ka itinakbo ng mama mo mula sa akin. Lola, ano pong ibig niyong sabihin? Noong maaksidente at mamatay ang papa mo, nawala ako sa wisyo sa matinding lungkot. At noong nalaman kong buntis si Rosada sa'yo, ang naging takbo ng isip ko ay ang agawin ka sa kanya gamit ang mga abogado ng kumpanya dahil ikaw na lang ang natitirang dugo ng anak ko. Ginamit ko ang yaman ko para takutin ang mama mo at nakawin ang custody mo. Kaya kanya itinakbo. Natatakot siya na kunin ko siya sa'yo. Doon ko lang na-realize kung bakit ganun na lang katindi ang takot ni mama noon. Natakot si Rosana na ilayo kita sa kanya. Kaya itinago kanya sa akin. Pinatatawad ko na po kayo, Lola. Matagal na po kayong pinatawad ni Mama. Ang mahalaga po ngayon, nahanap na natin ang isa't isa. At hindi na po kayo mag-iisa sa mga natitira niyong araw. Naramdaman ko ang paggalaw ng kamay ni Martin na dahan-dahang pumatong sa aking balikat. Nag-aabot ng tahimik na suporta at labis na paghanga sa tindi ng pagpapatawad ng aking puso. Isang buwan ang mabilis na lumipas matapos ang matinding iskandalo sa hotel. Kasalukuyan na ako nakatira sa loob ng mansyon ng mga Vance. Sa isang napakalaki at napakarangyang kwarto na para talaga sa akin. Nagpagamot na rin si Lola sa pinakamagagaling na doktor sa bansa. Kahit na may taning ang kanyang buhay, mas naging masigla at masayahin siya ngayon. Dahil araw-araw ko siyang nililibang gamit ang mga hirit at ugaling palengke na natutunan ko. Nabayaran na rin pala ni Martin si Dodong ng 2 milyong piso. Kaya paniguradong sako-sakong mamahaling cat food na ang kinakain ni Orange ngayon. Kahit naging kontrabida ang Dodong na yon, nakatulong pa rin naman siya sa amin. At isa pa, para din naman iyon sa mga alaga niyong pusa. Sina Shirley, Attorney Mendoza at Madam Yula naman ay gumugulong na ang kaso laban sa kanila. Hindi sila pinatawad ni Lola Victoria. Mabangis pala siya. Hindi siya madadaan sa paiyak-iyak. Tuluyang nagbago ang buhay ko. Hindi na ako nagbebenta ng mga peking sapatos sa palengke. Nag-aral ako ng business administration sa pinakatinyag at mahal na university sa Pilipinas. At makalipas ang 4 na taon, ay ako na ang naging presidente ng kumpanya. Si Lola, tuluyan nang namaalam sa sakit. Pero kahit paano, nakita ko kung gaano siya kasaya hanggang sa pinakahuli niyang sandali sa mundo kasama ko. Isang hapon habang nakaupo ako sa loob ng opisina ng kumpanya bilang presidente, pumasok si Martin bitbit ang ilang mga papeles. Naka-Amerikana na naman siya ngayon. Napakagwapo, napakalinis at napaka-hot tingnan. Magandang hapon, Madam Ophelia Vance.
Ito na po ang kailangan pirmahan ninyong dokumento para sa pondo ng bagong negosyo natin. Salamat, Martin. Pero teka nga lang, bakit Madam Ophelia pa rin ang tawag mo sa akin? Hindi ba pwedeng babe? O kaya naman love na lang? Bahagyang namula ang mga pisngi ni Martin sabay baba ng mga papeles sa aking lamesa. Lumapit siya sa akin ng ilang hakbang at dahan-dahan niyang hinawakan ng aking dalawang kamay ng napakahigpit. Ang brusko at manly niyang boses ay naging napakalambot nang sumagot siya. Sabagay, tayong dalawa lang naman ang naandito sa loob ng opisina mo, babe. Tapos, kinindatan niya pa ako. 2 taon na pala ang relasyon namin at balak na naming magpakasal sa susunod na taon. Okay, babe. Saan tayo kakain mamaya? Wherever you want. Wherever you want. Ngumiti si Martin ng napaka-cute. Alam na niya kung anong ibig sabihin ko kapag ginagaya ko si Maha Salvador. Hindi ko yun in-explain sa kanya. Sadyang na-memorize lang niya kung kailan ko yun ginagawa. I love you, Ophelia. I love you too, Martin. Sabayo ko at dahan-dahang idinikit ang kanyang mga labi sa aking noo nang napakatamis at napakatagal. Ramdam ko ang mabilis na karambola ng tibok ng puso ko sa sobrang kilig. Mula sa pagiging isang simpleng tendera ng sapatos sa palengke, ngayon ay opisyal ko nang nahanap ang aking totoong pamilya, ang aking totoong yaman, at ang aking totoong pag-ibig sa piling ng aking knight in shining armor na si Martin. Ang pinakamahalagang aral sa kwentong ito ay hindi mapapantayan ng kahit anong yaman ang kapayapaan ng pamilya at malinis na konsensya. Dahil sa kasakiman ni na Madam Yula at Attorney Mendoza, pinili nilang manloko, mangkidnap at magbenta ng kanilang dangal para lamang sa pera. Ngunit sa huli, ang kanilang kasamaan ay nauwi rin sa pagkabigo at kahihiyan sa kulungan. Maging si Madam Victoria ay nagkamali noon ng isiping yaman ang pinakamahalaga, na nagdulot ng mahabang taon ng pangungulila. Ipinapakita ng buhay ni Ophelia na ang tunay na kayamanan ay nasa tapat na pagmamahal, pagpapatawad at pagkakaroon ng busilak na puso sa gitna ng pagsubok. At dyan na nga po nagtatapos ang ating buong kwento, mga kakalayo P. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating bagong tahanan. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe at i-comment ang inyong paboritong parte sa kwentong ito. Magkita tayo muli sa susunod nating uploads. Paalam!